Ayoko nang palawakin yan. Alam nga naman sabihin natin na, ba't kayo hindi kayo nagrarally sa Chinese Embassy? Pangit naman yun, JB. Hindi tayo dapat ganon. Kung ano lang ho yung tama, yun lang ating babanggitin. Pero kung tatanungin nyo ako, ba't hindi ho sila nagrarally? Ako, meron tinuro sa akin ng tatay ko nung bata ako eh. Sinusunod ko, wikang Ingles. Ano yun, Sen? You do not bite the hands that feed you. Bahala na ho kayo mag-interpret po doon. Nasa ating linya, Defense Analyst at Professor ng Department of International Studies, De La Salle University, si Dr. Renato De Castro. Prof. De Castro, sir. Good morning. Hello, Orly. Kamusta po kayo? Narinig mo ba sinabi ko, you do not bite the hands that feed you? Ano ho yung konteksto? Yung bakit wala raw nagrarally. Oo, talaga. Huwag na natin isipin yun. Huwag na natin isipin yun. Lalo yung isang, yung gustong maging senador. Huwag na natin isipin. Naglabas ho recently ng artikulo na dapat ho, tama ho yung ginagawa ng dating presidente ho na nakapag-cut ng deal. Yung hindi yung manalo ng konsyal. Sa Pasay. Anyway, bago natin puntahan yan, Prof, kaya kami napatawag sa iyo. Kasi ako hindi ko maubos maisip kung ano magiging implikasyon. Pero kaliwat kanan na ho ang nagtulisa doon sa panibagong direktiba ng Pangulo ng China sa kanyang Liberation Army Navy na pag may pumasok sa Scarborough Shoal, huliin ninyo. Although merong mga reaksyon na ho sa Pangulo, sa mga pinuno po ng ating iba't ibang sakay ng gobyerno, ang House of Representatives tungkol po dyan, kinakailangan pa ba ditong baka pwedeng ipaabisuan yung Chinese Embassy, Chinese Embassy, anong pinanggagalingan nito? Dapat ba gano'n na dapat na maging move dito ho ng Pilipinas, Prof? Sige, unang-una ho I think yung regulation ho nanggaling sa Chinese Coast Guard. Na-arrestuan nila yung pumasok ng mga trespasser. Tama po, Chinese Coast Guard na manguhuli. Po yan, doon sa batas ho na nilabas ng National People's Congress. Noong January 2021, kung natatandaan ko, yung new Chinese Coast Guard Law. Binibigyan ho ng kapangyarihan yung Chinese Coast Guard na una, gumamit ng dahas. Pag may pumapasok, i-dismantle yung mga structure sa mga isla na sa tingin ng China. Kanya, madami ho yan. Nagprotesta ho tayo yan. Panahon pa ho yan ni President Rodrigo Duterte. Natatandaan ko, dalawang bansa lang ang nagprotesta, Pilipinas at ang paniwala ko, Japan. Pero tayo unang-una ho. Okay. So sa pagbalik ho ngayon dito, ang una ho dapat kikilos ay yung Department of Foreign Affairs. Dapat ho mag-file ho talaga tayo ng very strong diplomatic protest. Tapos expect ho na sana natin, Japan o mga ilang pang bansa na mag-file rin ho ng diplomatic protest. Kasi yung matindi ho yan. Pag talagang in-exercise ho ng Coast Guard yan, kumbaga ho, ang tatawagan ko, binabakuran nila yung teritoryo na inaangkin nila, walang basihan ho sa international law, ayon nga ho kay Associate Justice Carpio, it violates ho yung UNCLOS, yung United Nations Charter, pati ho yung i-answer ko, although hindi ho ako abogado, sasabihin ko po sa inyo, yung July 12, 2016 arbitral ruling. So ang dami ho talaga nilalabag na itong Chinese Coast Guard regulation. No? Buti binanggit nyo ho yan dahil unang-una para mag-implement na merong, parang dito sa atin, para sabihin ng isang bagay ay isang paglabag, yung proseso. Ayun, merong pinagbabatayang batas. Meron kang pinaninindigan na kaya mo papairal yan, merong batas para sabihin na meron kang paglabag. Walang hanggang ngayon walang matibay na hawak-hawak na gano'n ng China. Bukod na lamang siguro doon sa isang araw ay nagising si President Xi Jinping at nagpatawas at lumabas sa tawas na itsurang shoal yung kanilang dapat nariin dyan sa bagay ng West Philippine Sea. Wala China. Yung kanyang domestic law. Yun lang. Yung pag-aangkin na inigit nila. Sa kawalan ng ganong batas, maaring humantong ito siguro sa panibagong hablahan na naman sa International Court. Kaya nga sabi, kaya ang impression dito, sige, manghuli kayo. At pag ito'y ginawa ninyo, may hinuli kayo, syempre, buhay na kung pinag-uusapan dyan. At magkakaroon ng paglilitis na naman ng panibago sa isang international court, mauungkat na naman na wala silang karapatang ariin yung mga lugar na pinag-uusapan na yan. Magmumukha naman silang, ayaw ko sabihin ng salita, pero magmumukha naman silang wala sa lugar, Professor. Tsaka lalo na ho, no? Kung yung batas, for example, nag-apply lahat ng trespassers,
hypothetically inimbitahan natin o nag-initiate ang United States Navy ng Freedom of Navigation Operation or kasama ho ang Philippine Navy, kasama ho ang Japanese Maritime Self-Defense Force. Magkundak ho tayo ng tinatawag nating Maritime Cooperative Maritime Cooperative Activity. Tignan ho natin kung uhulihin ho nila yung mga officers and men ng US Navy po. Tapos sa Philippine Navy at samahan na ho natin ng mga personnel and officers ng Japanese Maritime Self-Defense Force. Isama pa rin natin ang Royal Australian Navy. So ito nga ho yung advice rin ni Associate Justice Carpio, ikayatin ho natin yung mga ating alyado bansa na pagkundako nung tinatawag ho natin Maritime Cooperative Activity. Tignan ho natin kung kaya nilang huhulihin ho yung mga kumbaga lalabago sa kanilang batas. Narinig ko rin yung pahayag na yun ni dating Justice Antonio Carpio kasi parang baka ang inaakala ho nung iba Pilipinas lang nag-iisa dito sa pakikipaglabang ito. Ni yung Vietnam, ni yung Japan, yung mga nakapaligid dyan sa West Philippines, yung mga bansa sa Southeast Asia, hindi kumikibot. Dahil hindi kumikibot, tanggap nila yung 9-dash line, 10-dash line ng China. Pilipinas lang. Yan natin ang Pilipinas. Bahala sila sa buhay nila. Tama ba yung ganong impression, Professor? Hindi, siguro nag-aantay lang ho ng signal kasi talaga dapat po tayo mag-lead ho talaga ng leadership Kasi talaga nasa atin ng puweba yung July 12, 2016 arbitral ruling na talagang walang visa yung Chinese 10-dash line. Kasi yun yung talagang basehan nila, no? At nung lumabas yan, di ko lubog maisip napakalaking karagatan ang South China Sea. Napakarami commercial vessels, mangingisda, at of course mga Navy's Coast Guard na dumadaan dyan. Tignan natin kung kayang hulihin yan ng Chinese Coast Guard. So siguro kailangan lang una mag-file talaga tayo ng diplomatic protest. Tapos talagang iayayahan na natin. Total, meron na tayong agreement with the United States, Japan, Australia. Isama pa din natin ang France at mga iba pang bansa. Talagang malakian isang maritime cooperative activity doon mismo sa tinatawag natin, sa loob mismo nung tinatawag ng mga Chino na 10-dash line nila. Tignan natin kung mahuhuli nila yan. Naunawa natin, maunlad ang ekonomiya ng China. Yan naman ang kanilang binabanggit, a developed country na matatag, matibay ang kanilang armed forces, matatag at matibay din ang kanilang ugnayan sa ibang mga bansa. Kaya pag sinasabing idulog ito sa UN, medyo atubili yung ilan sa ating mga nakakausap. Sa ilan sa aking mga nai-interview, Professor. Pero may mga tulad na binabanggit nyo, may mga nagpapakita ng pagsuporta sa pinaglalaban ng Pilipinas. Ano kaya ang posibleng gawin natin as far as being a UN member of China and Philippines is concerned, Professor De Castro? Pwede na natin ilabas yan sa United Nations General Assembly. Pero merong atubili doon Parang ngayon pa lang nababasa nila, nako, baka mamaya lahat yan kausapin at lagyan ng pondo, baka hindi mapunta rin sa kawalan ng magiging petisyon o hinaing ng Pilipinas. Tama ba yan, Prof? At least magkakaroon tayo ng mga core supporters. Nandiyan na ang Japan, nandiyan na ang Australia, Estados Unidos, yung mga members ng European Union. Makakakampi natin. Posible within ASEAN, Indonesia Singapore, pwede yan. Yung mga may direct interest talaga doon sa Vietnam. Nakalimutan ko ang Vietnam. Although ang Vietnam, tama ba, Prof? Kasi ang Vietnam talagang sa kasaysayan po, isa sila sa talagang nakaranas po ng matinding pambubuli ng China. May 11 o ilang bilang yata ng mga Vietnamese fishermen ang niratrat nila sa karagatang pinag-aagawan nila, Professor De Castro. At ikinagalit yun. Mariso noong 1987, pinatay talaga nila. Oo, pinamitan talaga ng machine gun yung sasakyang pandagat, patay yung mga kaya ang ginawa ng mga mamamayan ng Vietnam, hindi tulad sa Pilipinas. Talagang sila nagkaisa talaga, araw-araw nirarally nila yung embahada ng China. At yung mga lugar kung saan may mga ginagawang parang yung ginagawa rin nila dito sa Sabina Shoal, yung pinag-aaralan yung mga dagat. Basta't may nakitang may parang research vessel ang China, asahan mo na may 30 hanggang 50 na mga barkong, yung malilit lang naman na mga sasakyang pandagat, mga bangka ng mga mangingisda, iniikutan talaga nila.
Parang ginawa ng Attitude Coalition, dinagsa nila, kinuyog nila. July 2014 ho, natatandaan ko may namatay pa ho. May isa pa pala. May hinabol pa. Tama. Nang naglagay ho ng oil rig yung mga Chino sa kanilang exclusive economic zone, talagang hinarap po ng mga Vietnamese. Yun. So, ganun dito dapat yung ano natin, pero wala naman ho tayong maritime militia. Pwede ho natin sabihan ho yung atin ito. Isabay ho natin yung, kumbaga, yung i-organize ho ng ating gobyerno na isang malakihan maritime cooperative activity, tapos sabayan pa ho ng ito, ng isang malawakang, kumbaga, kilos pakikibaka ho sa karagatan. Mukhang ngayon lumilinaw na siguro at marami talaga nag-aabang na kung talagang agresibo rin at nais talaga ng mga bansang kalyado natin na mangyari talaga yung kapayapaan at mabawasan yung tension dyan sa mga controversial na isla na yan o yung ginawa nilang isla pala at yung inaangkin ng mga reef and shoal, panahon na talaga para pag-aralan na doon gawin ang mga military exercise. Pero parang bakit yung iba medyo atubili pa rin dyan? Meron bang dapat silang tingnan at pakiramdaman pa bago gawin yung mga bagay na yan, Professor? Well, yun nga ho, medyo nalalagay ho tayo palagi sa defensive pag sinasabi ho ng mga Chino na it will cause tension. Nakakalimutan ho natin na punot dulo ho ng gulo at sigwaan ho dyan sa West Philippine Sea, South China Sea, yung pananako po ng mga Chino. Pero kasi magaling ho talaga, kumbaga, gumamit ho na kanilang naratibo ang mga Chino po. Kayo talagang palalabasin nila, kayo palagi ang nilalagay nila sa defensive. Kasi sasabihin nila, katulad na lang ho doon sa Gentleman's Agreement, na alam naman ho natin na taliwas. Dahil kasi pag pumasok ka sa Gentleman's Agreement ng China, tinatanggap mo yung pananako po nila. You cut a deal. Eka nga, tapos pinalalabas ho ngayon ng mga Chino. Tayo pa ho nga ho mga balasubas. Para teka muna, unang-una, yung mga kinakausap nila, hindi naman talaga yun ang mga personality in the first place to cut any kind of deal. Hindi ka pwedeng makipag-usap sa isang Westcom, granting lang Professor, Westcom Chief, kung alam mo na hindi naman talaga yung personahe dahil dadaan pa yung kung ano man napag-usapan ninyo, dadaan pa sa pinuno nila sa Navy, Flag Officer in Command, dadaan pa sa AUP Chief of Staff, dadaan pa sa Defense Secretary, dadaan pa sa Executive Secretary, baka panghuli pa nga ang Pangulo kung ano man yung new model deal na yan. Alam nila na hindi yun ang personality pero ginigit nila dahil nakausap nila at okay na. Okay na yung Pilipinas at China, nagkaintindihan. Parang ginagawa naman tayo engot. Kahit sino siguro nakikinig doon, baka gusto palabasin ng China na ganito yata sila makipag-deal talaga, Professor. Hindi, kasi unang-una ho, pag nag-cut ho kayo ng deal doon, tinatanggap nyo ho yung pananako po nila. Unang-una yan, tama. In the first place, hindi ho sila dapat nandun. Hindi ho dapat sila nangaharas. Hindi ho dapat nandun yung Coast Guard nila, maritime militia nila, nakapaligid doon sa Ayungin Shoal. Kasi international waters ho yun. So, ayun nga ho, meron, sabihin natin may oversight na nangyari kasi very enticing naman ho Kung kayo yung isang commander ho doon sa issue, gusto niyo na smooth yung operation nyo, mag-o-offer sila ng deal. Anyway, sasabihin nila, tactical lang to, dito lang to, pwede na nating ayusin to. Ayun ho talaga yung tactica ho nila. Pagdating ho talaga sa mga ganyang usapin, mga tinatawag ho natin gentleman's agreement, mga under the table deal, mga tinatawag nating backdoor diplomacy. Ang sama lang ho sa atin, hindi ho tayo, kumbaga, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Ginawa na ho sa natin yan, sa Scarborough Shoal. Doon sa Mischief Tree po, dumating pa nga ho dito si nasirang President Jiang Zemin, tapos nakipagkaraoke ho kasi sa nasirang Fidel Ramos, kala ho natin okay na. Yung pala ho, talagang ganun sila mag-operate ho. Ibang sasabihin ho nila, at iba ang gagawin po nila. Kaya dapat matuto tayo in dealing with them. So silang may record ng bad faith. Hindi ho Pilipinas ang may record po ng bad faith. Talagang gano'n na ho kasi, yung panahon ng mga imperial system nila, ang tingin ho kasi nila sa mga dayuhan katulad natin, mga barbaro. Ayun nga sa isang Chinese, barbarians. So this is how you deal with the barbarians. Always deal with them in a bad faith. Always deal with them from the perspective na hindi ka nakikipag-deal sa kanila, pinapacify mo sila. Pacification of the barbarians. Ika nga po.
So ganun ho sila mag-deal. Wag ho natin, let's not think of it na evil sila or what. Ganun ho talaga ang elemento ng tinatawag natin Chinese Middle Kingdom mentality. Kaya ho yung tinatawag natin China, Chungko, Middle Kingdom. Sila ang makapangyarihan, sila ang nasa gitna ng mundo. Okay. Professor, noong pinagmamasdan ko yung biyahe ng mga volunteer, may iba't ibang sektor po yun. May official pa nga, local official ng clan na sumama ho doon. Pati ilang mga pribadong individual, nagpakita ho ng suporta bilang miyembro ng ating ito coalition doon sa gagawing misyon na paghatid po ng tulong sa mga mangingisda na dyan sa lugar na yan at pagpapakita ho ng pagkakaisa na pag maiparating sa China na atin nga itong West Philippine Sea. Nung nakita ko yun, sabi ko, magre-react malamang ang China nito dahil isa yata sa pinaka-allergic ang China ay yung kilos protesta. Nalala niyo yung Tiananmen Square Massacre? Professor, 1989 yata, hindi ako nagkakamali. 1989 po, June. Kaya hindi na ako magkakamali na pag may ganito mga pagkilos. Kaya nga sa China, wala hong private media ho doon. Mga nagtatanong, wala hong private. Lahat po ng media entity ho doon. Tama ba, Professor? Government? Hindi ho. Meron din. Yung gobyerno. Kontrolado ho ng partido. Kasi ang gobyerno ng China ho, kontrolado ng Communist Party of China. So yun yung partido. Ng partido. Kaya allergic sila pag may mga ganong klase na mga parang piling nila mapapalitan tayo sa China ang ating partido. Parang yung siguro pakiranda. Ito nga, ang nangyari, nagpalabas agad ng babala na since starting June 15, manghuhuli na ho sila. Parang mukhang effective yung pagpapakita. Wag lang sanang talagang mangyari yung gustong gawin ng China dahil definitely tulad ng binabanggit niyo, kasuhan ng maatikabo ito, Professor. Talagang ganyan, talagang tunggalian ho ng China, talagang dapat ho nating harapin ng kumbaga we have to bite the bullet in confronting China, ang pananako po ng China. Talagang matindi ho yan. Sabi nga ho ni Associate Justice Carpio, generational ho yan. Kasi sabi nga ni Presidente rin ho, determinado ang China at makapangyarihan, kaya dapat tapatin din ho natin ang ating determinasyon at kung anumang kapangyarihan pwede ho natin ilantad ho sa, kumbaga, sa lamesa po. Basta hindi ho sa Pilipinas nagsisimula ang hamon ng gera. Alam naman po yan sa statement ng Chinese Foreign Minister yata yun na binalaan tayo na hindi nyo kakayanin ng tagal, parang ganun. So hindi ho tayo nakikipaggera. Ginagawa lang ho natin ang tama, Professor. At hindi ho dapat tayo magpapasindak. Kumbaga ho, talagang nakikibaka ho kayo, lumalaban ho kayo, so tanggapin nyo ho natin kung ano man ang magiging consequence ng pakikibaka. Kasi kung hindi tayo makibaka ho, makikita ho natin, sinasakop po nila. Unahin ho nila yung West Philippine Sea. Ano susunod ho? Manila Bay. Baka unahin muna yung Palawan. kaya mga kaganda doon sa mga taga-Palawan ngayon, lahat ng mga LGU doon, bumuo sila ng parang samahan na kung kulang ang magbabantay ng aming karagatan, yung mga LGU, yung kanilang, pati mga opisyal ng barangay, magtutulong-tulong para bantayan yung coast ng Palawan na yan. Dahil alam nila, pagkatapos ng lahat ng ito, sila na pinakamalapit na makitaan ng mga barko ng China. Susunod, Cebu, Bohol. Tapos huhulihin ho talaga ng mga Chino itong Manila Bay. Kasi talagang pananako po ang ginagawa ng China. Nandiyan na ho ang batas, membro sila ng UNCLOS, lumabas ho yung arbitral ruling, pero talagang tinutuloy ho nila yung kanilang pananako po. Yung 9-dash line, ginawa pa nilang 10-dash line po. Anyway, ang atin na naman ginigit, hindi naman literal na pinag-usapan namin yung tutungtong sa lupa na, pero ayaw nating humantong sa ganon dahil ginagawa ho nila yan sa ating mga karagatan na sakop po natin. Professor, maraming salamat po muli sa inyong pagpapa-unlock sa panayaw. Magandang umaga sa inyo, Ka Orly. Magandang umaga ho sa ating mga kababayan. At salamat po. May gusto kami. May pagkakataon magtalakayan po sa inyo sa ere. Baka meron kami sa mga bakery boys na nakikinig sa atin. May meeting yata sila this week dahil padalan ho sana tayo ng masarap na na pandimonay ho. Thank you, Professor. Salamat po sa inyo. Salamat. Si Dr. Salamat din po, Ka Orly. Okay. Defense Analyst at Professor ng Department of International Studies, De La Salle University, si Dr. Renato De Castro. Thank you, Prof. Ang inyo pong napakinggan.